Kumusta? So, ayan. Tayo mag-upload paminsan-minsan ng ating mga niluluto sa loob ng bahay. Charis. So, regarding sa ingredient, mga lang yung pinakita ko, isulat ko na lang kung mga ano-ano yan. Pero simple lang yan, sa totoo lang. Madaling makita sa kusina. Siguro yung kakaiba lang dyan, yung mustard seeds. Kasi wala naman sa Pilipinas. Hindi ko lang mayroon na sa Pilipinas. Siguro mayroon sa Pilipinas, pero hindi common sa ating mga Pilipino. And, yan, sibuyas, common naman sa atin yun. Tapos, yung garlic, and yung ginger. Kaya lang kasi, ang ginawa ko, meron na kasi ako nung ready-made na siya na nabibili namin. So, ganun lang ginamit ko. Para walang hassle. Mahirap kasi, lalo na pag may baby kang inaalagaan. Ayun. So, ayan na, nilagay ko na siya. So, yung iba pang mga ingredient na yun, yung mga powder, ilalagay ko na lang. Okay. So, ayan. Gisa-gisa tayo dyan. Ayan. Nagpiling, tayo, software chef cook. Charot. Ang hirap ng life, sa totoo lang. Minsan-minsan ko lang itong ginagawa, ayan. Pag talagang nasa mood lang ako. Kasi alam nyo kung bakit, paulit-ulit lang din naman ang food namin. Dahil yung asawa ko, hindi pa siya nakain talaga ng Filipino food. Pero paunti-unti na. Pero kailangan yung salsa, masalsa siya, hindi yung may sabaw. Ayaw niya ng sinigang, ayaw niya ng bulalo, ayaw niya ng mga ganon. Ang gusto niya, yung adobo, caldereta, apritada. Yes, spaghetti na kain siya. Napapakain ko siya ng spaghetti. Basta, ang importante maanghang. Hindi siya, hindi siya sweet, ganon. Papakain. Paksiw, no. Cross the line talaga siya sa paksiw. Bahala na si Batman. Pag nagpapaksiw ako, hindi siya napasok ng bahay. Kaya pag nagpapaksiw ako, kailangan bukas lahat yung pintuan dito sa bahay para mountain. So, ayun na ang dami ko nang inilagay dyan. So, ilalagay ko na lang sa mamaya kung ano yung mga pinaglalagay ko dyan. So, yan, pag nagluluto ng ganyan, nakita nyo dry na siya. Kasi nga, dahil doon sa mga pinaglalagay ko ng mga kung anong klaseng mga powder na yun. Pero yun ay mga Indian masala din naman siya. Medyo masakit nga lang talaga sa ilong. Nung una talaga, hindi ko kaya. Masakit talaga siya sa ilong. Pero natutunan ko naman. Hanggang sa natuto kong paunti-unting naglagay, paunti-unti na nagisa. At mayroong magtatanong yan, bakit paunti-unti ka naglalagay ng tubig? Kasi nga, kailangan lutuin mo yung, anong tawag doon? Yung mga powder, yung masala. Kailangan gisang-gisa yan siya. Kung pwede sa kanila nga sinusunog pa. O ayan na, nilagay ko na yung manok, charis. Yung manok na yan, maliit lang yan. As in, kalahati lang talaga siya, kalahati ng manok. Diba? Kasi dalawa lang naman kami mag-asawa. Tapos yung aking baby. So, ay hinaluan ko pa ng carrots yan. Kasi, ang mangyayari, yung carrots para sa baby ko, kasi hindi siya ganong nakain ng chicken. So, ayaw niya. Tapos yung sasabaw naman medyo spicy, kaya yung carrots medyo panlaban sa anghang. So ayan. Medyo ginaganyan ko siya kasi nga medyo prose na yung aking chicken. Binili namin ng fresh kasi hindi naman namin kayang lutuin ng isang lutuan yung isang buong manok. Hinahati ko siya. Nakalagay sa freezer. Alam mo naman, 'di ba? So, kailan tipid-tipid charot. So, kailangan pakuluin siya ng pakuluin, kulang na lang yun bang habang ganyan kadami yung tubig, pero iimpisin mo yung tubig niyan. Tapos saka siya lagyan ng gata, pachucho, ayan. Hindi ko na alam po ano nangyari sa video ko dito. Lumiit siya. Kasi nga, yung anak ko habang nagagaluto ako, nagaiyak din siya. Yun. Ang gusto niya kasi habang nanonood siya ng TV, nandoon din ako kalaro niya. Mahirap. So, ayan naman, lagyan ako ng coconut. So, nagtataka kayo kung bakit naka-mug or naka-cup yung aking coconut. Kasi nga, powder yung ginagamit ko. Hindi ako gumagamit nung fresh. Dahil ang hirap gumamit ng fresh din eh. Malayo din ako sa grocery. So, pag nag-grocery kami once a week. So, hindi naman pwedeng i-stock ko yung nyug sa loob ng fridge. Kasi nga, nag-iiba din ang lasa. So, kaya ganun. So, ayun na. Nakita nyo na yung carrots. So, actually, ang totoo yung talagang Indian curry, walang mga vegetables. Kasi yung iba sila pag nagluto. Pag manok lang. Pag, pag vegetables lang talaga. So, kaya ko siya nilagyan ng carrots para sa baby ko. Tsaka, hindi ko din naman talaga kayang kumain ng purong manok lang talaga, promise, lalo pag sa curry. Kailangan may gulay. Minsan nga, nagpiprito pa ako ng talong para lang talaga may gulay ako. Iba pa rin talaga. Minsan naman patatas yung nilalagay ko. Kaya lang ayaw ng baby ko ng patatas.
Kaya ganyan. Minsan naman, nagpiprito ako ng kamote. Pag nakakabili ako ng kamuting puti, pero pag kamuting orange, ayoko, pangit ang lasa. So, ayan. Naglagay ulit tayo. Ano yung nilagay? Chili yata. Yung chili and whatever. So, yun na nga. Ang daldal ko. Pero alam nyo ba, sa totoo lang, bago ko naluto yan, ayan, ang daming luha na inubos ng anak ko. Iiyak, mama. Mama siya lang, mama. Ay, Diyos ko, nanay nga naman, no, diba? So, ayun na yung final. Kailangan dry na dry siya. Hindi naman totaling dry, pero kailangan pinatuyuan talaga luto yung